Hey, what up? It's your boy. Ngayong araw, no, may pag-uusapan tayong isang issue ngayon na makalat sa social media. So, sa issue na to, no, may ilang mga nalungkot and may karamihang mga natuwa. Alam niyo naman siguro to, no, ito yung issue na kay Rendon Labrador, yung pagka-ban and pagka-delete ng mga social media accounts niya. Labrador? Labrador? And bago tayo magpatuloy, no, baka sakaling nakatira ka sa ilalim ng bato, hindi mo kilala si Rendon Labrador, isang controversial social media influencer and self-proclaimed motivational speaker na medyo may mga hot takes and maraming puna tungkol sa mga issue and sa mga tao dito sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, meron siyang advokasya na patalinuhin ng mga Pilipino. Mga bobo kasi tayo. Hindi po ako susuko sa advokasya ko na patalinuhin ang mga Pilipino. So itong mga nakaraan nga, no, medyo mukhang naka-grindset mindset to si Papa Rendon yun, no? Kasi kung mapapansin nyo, itong mga nakaraang buwan, halos kasama siya sa mga nagiging main issue sa buwan na yon, no? So isa nga sa mga recent issue ni Rendon Labrador ngayong taon na medyo pati ako hindi nag-agree yung tungkol sa kay Michael V or kay Bitoy, no? Sinasabi niya na itong mga lumang artista or yung mga nasa mainstream is laos na and hindi nila kaya may pagsabayan sa paggawa ng content sa mga bagong social media influencer ngayon, at ginamit nga niyang as an example si Michael V, no? I mean, come on guys. Come on. I mean, hindi ko maisip kung paano niya napag-compare, no, si Michael V sa mga social media influencer ngayon, 'di ba? Kung mapapansin niyo, may nilabas nga na video, 'di ba? Si Michael V, yung gumawa siya ng parang parody ng kanta ng Dilaw. Ginawa niyang Oh Wow, 'di ba? And sinasabi nga niya doon na may mga social media or mga content creator ngayon na kahit wala nang kakwenta-kwenta yung content, mapaglabas lang ng content araw-araw, no, okay na kahit sabaw yung content, no. Which is totoo, no. Kasi kung mapapansin niyo si Michael V and yung mga team niya is di naman araw-araw naglalabas ng content, no. Pero pag naglalabas sila ng content, siguradong may pinag-isipan, maganda yung konsepto, tsaka creative, no. Hindi yung pantanga lang. Kung sabihin naman natin or kung babasihin naman natin dun sa sinabi ni Rendon Labrador na hindi na kayang maipagsabayan o mapagpatalinuhan nila Michael V sa paggawa ng content. Like, come on. Pag nakakaisip ka or nakakita ka ng mga prank videos ngayon sa social media, like Tokomi, di ba? Doon nagsimula or doon nila binuo yung channel nila sa pagka-prank. I mean, si Michael V sa mga taong or sa mga artista or artist na kilala sa pagiging prankster, no? Wala pang Facebook, men. Wala pa tong social media na sinasabi nyo naging mainstream na, no? So, naalala ko, meron pang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko pangalan. Show, si Michael V, dati, no? Nakada hapon. Naalala ko kasi pagkatapos yun ng Hunter x Hunter, na tinatawag na Bitoy's Funniest Video, no? Na meron siyang, meron siyang segment doon na nagpa-prank siya ng mga tao. Hindi lang basta yung prank na nakikita mo sa mga content ngayon. Pinag-isipan talaga. I mean, yung konsepto and yung parang idea kung paano sila mang-prank ng tao, hindi siya yung sobrang halatang halata na katulad ngayon. Scripted na lang, no? Isa yon sa mga recent issue na kasama si Rendon Labrador, and pinaka bago nga or pinaka-last na issue nga niya ngayon is yung sa Showtime, no, kay Vice Ganda, yung nangyari kay Ayod Peros tsaka kay Vice Ganda. Alam niyo naman yun, no? Nagsubukan siya ng cake. Bago natin punahin, no, si Rendon Labrador, marami naman ng social media influencer ang pumuna nun, diba? Kasi mali naman talaga. Kahit naman ako nag-agree ako na mali yun, diba? Kasi Showtime, noontime show yan. Yung Showtime is yung kadalasang palabas sa tanghali na kung saan kasama-sama yung buong pamilya, di ba, kumakain ng lunch and nanonood nun. So, ibig sabihin, hindi lang matanda yung nanonood ng palabas na yun, no? Pati bata. I mean, ganito na yan. Ganito na yung setup natin dito sa Pilipinas. Umpisa pa lang, di ba? Itbulaga pa lang, Wawawi pa lang,
yun na, di ba? Ganun na yung nakalakihan nating setup. Kada tanghali, manonood tayo ng noontime show, di ba? Yun nga, medyo hindi angkop or medyo hindi karapat-dapat yung naging joke nila tungkol sa cake kasi nga, medyo naging sexual. And, again, may mga barang nanonood, no? Dapat yung showtime is pangkalahatan. And, yung showtime nga, meron silang sariling segment na para lang sa mga bata, no? Pero dito na papasok yung take naman or kung paano naman pinuna ni Rendon yung nangyari sa showtime. Kasi maraming paraan para punahin mo yung isang mali ng isang tao. Lalo na kung isa naman tong social media influencer or sikat na tao sa media, no? Maraming paraan para punahin sila or para itama yung mali nila kasi 'di ba? Sila yung mga nagbibigay ng sila yung parang role model kasi social media influencer sila. Pero ang mali kasi ni Rendon dito is kung paano niya sinabi. 'Di ba? I mean, nakagets ko kung anong gusto niyang sabihin dito. Ha? Pero alam niyo, panoorin na natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin. Yo, what's up? Randall Labrador here. Magandang araw, Pilipinas. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa kahayupang Parang sona pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez sa National TV. Wala naman akong pakialam sa kabaklaan ninyong dalawa. I respect and support LGBTQ community. Hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata. Anong rason? Hindi ba kayo makapagpigil or tanga lang kayo? Hindi nyo ba alam na merong lugar para dyan? Ikaw, Ayon Perez, isa ka pa. Palamunin ka na nga, ganyan ka pa. ABS-CBN. Showtime. Ba't tinaway Mga lahat? tanga ba kayong lahat ka? Bakit hindi nyo sinisita? Hindi kasi Hello, pwedeng ba? i-tolerate yung mga ganyang klaseng tao. Vice Ganda, lumalaki na ba ulo mo? Puro ka kabastusan eh. Alright, so ayun nga yung naging take ni Rendon doon sa nangyari doon kila Vice Ganda and Ayon. Diba? Gusto kong sabihin is kung paano niya sinasabi, di ba? Kasi kung nakakabastos yung nangyari or para sa kanya nakakabastos sa mga tao and sa mga bata yung ginawa nila Vice Ganda at saka Ayon, dapat pinunan niya to ng mas maayos, di ba? Na kasi nga pinupuna mo yung isang bagay para maayos mo siya, di ba? Matama mo yung mali. Pero ang mali kasi dito is kung paano niya sinabi to kay Vice Ganda is mali din, di ba? Binabastos pa rin niya. Yung pagka-apo niya dito is parang binabastos niya si Vice Ganda. Like, kabaklaan mo, di ba? Hindi pong laki na ba ng ulo mo, ang tanga-tanga mo, di ba? Parang, the fuck, man? And yun na nga, si Rendon Labrador, isa siya sa mga kaya akong mahilig mamuna. Alam mo yung parang flip top, di ba? Yung mahilig mandamay ng ibang tao, di ba? Like, itong issue na to specifically is para kay Vice and kay Ayon. And live yun eh. Live nangyayari yung palabas na yun. So, wala namang 100% control yung ABS kung ano yung magiging joke nila during ng time na yun. Diba? So, parang siyasabi pa ito na, ano ba ABS? Ang tanga-tanga nyo. Diba? Lahat na dinamay nila, no? Lahat na dinamay niya. So, parang sa advocacy na ginagawa niya, diba? Siyasabi niya na ginagawa niya itong mga to, yung pamumuna niya sa mga tao. Kasi, gusto niya tumalino yung mga Pilipino. Kasi sabi nga niya, mga bobo tayo. Mga bobo nga daw tayo, no? God damn, talino niya. Dahil dun sa issue na yon, I feel like maraming netizen or maraming tao medyo napataas yung kilay sa paano niya sinabi, no? I mean, totoo naman, mali naman talaga. Sang-ayon naman ako doon kung paano lang niya sinabi. Pero syempre, yung nangyari nga kay Rendon ngayon, na naban yung account niya, na-delete, dahil yon sa mass report. Diba? Nagparinig pa nga si Vice Ganda nitong recent episode nila na sabi niya mass report na ba lahat? Diba? Gumagano'n siya. I think kahapon na tayo pinalabas. But yeah, ang katanungan dito is makatao ba or karapat-dapat ba na ganito yung nangyari kay Rendon? Na naban yung lahat ng social media account and pinaghirapan niya. I mean,
galing naman sa sa medyo controversial na pamamaraan kung bakit umangat yung mga social media accounts niya. Pero karapat dapat ba or makatao ba? Para sa akin hindi. Kasi kung titingnan natin kung fair ba, parehas may mali yung pagkabilaang kampo, na again, yung kila Vice Ganda and kila Ayon, di ba? And yung kung paano sinabi ni Rendon yung take niya dun sa issue nila Vice Ganda. So parang hindi naman fair na dahil doon is nawala yung mga social media account niya, no? Kasi meron tayong karapatan or malayang pagbigay ng opinion sa isang bagay o sa mga bagay-bagay, no? Karapatan natin 'yun, 'di ba? Depende sa iyo kung magagalit ka, kung magagalit ako, pero karapatan ko magsabi ng ganito. So parang hindi fair na naban yung account niya. Pero dapat bang nangyari sa kanya to para matuto siya or madala siya sa mga pinagagawa niya noon? Oo, 100%, no? Kasi parang parang ang nangyari dito no, sa dami niyang hot take nitong mga nakaraan, parang nagpatong-patong na lang yung sama ng loob ng mga tao. kaya nung nangyari yung mass report parang hindi man lang nila pinag-isipan, no? Like, pak, report! Kasi parang lang no? Overnight lang nangyari. Diba? Biglang inasnap, wala na yung account niya. I mean, wala siyang Facebook, wala siyang Google, diba? Like, what the fuck, man? Alam ko meron pa siyang YouTube account pero sabi nga niya, baka ban na rin daw yun. And meron din pa rin siyang IG. Yung Twitter lang yung nawala. Nakita ko pa nga doon, yung parang notification sa kanya is may mga sexual na hindi pambata. How ironic, no? How ironic. Kahapon lang, no? Today is September 9 and kahapon lang, September 8, gumawa siya ulit ng bagong account. So sa Facebook, no, men. Di natin alam ngayon kung mababan pa yon o mababan ulit yon, no? Pero agawa lang niya and recently puro mga pa sad boy yung mga natin, no? Yung motivational slightly sad boy thingy magic yung yung mga post na ngayon sa social media. But so ngayon, medyo hindi pa natin alam kung saan pa tunguhan nito. Sabi nga niya, magkakontakin nga daw niya yung Facebook Philippines, yung mga ganun, para, magbigay ng siguro dispute or like, umapila kung bakit naban yung account niya, no? Pero, sa ngayon, sabaybayan mo natin kung anong susunod na mangyayari. But yeah, that's my 2 cents about topic na to, no? Comment down below kung anong palagay nyo or kung anong thoughts and opinion nyo tungkol sa topic na to. And kung nagustuhan nyo yung topic natin, leave a like and subscribe. And yeah, that's it for me today. Peace.